Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito po tayo sa aming backyard. May sasabihin lamang po ako tungkol po sa pagiging um, asawa ng isang AFAM. Kasi mali po kasi yung mindset ng karamihan sa ating mga Pilipino. Lalong-lalo na dyan sa Pilipinas, yung hindi pa nakasubok na mag-abroad. Akala kasi nila, pag nakapag-asawa ka ng AFAM o naging OFW ka, tumapa ka lang sa banyagang lupa, mayaman ka na kaagad. Maling-mali po yun. Eto, ang topic po natin ay tungkol po sa pagiging asawa ng AFAM. Akala ng iba, mayaman ka na talaga. Hindi po ganun yun. Hindi po madaling maging asawa ng AFAM. Marami pong AFAM. Lalong-lalo na yung dito sa Western. Hindi naman lahat ng dito sa Western. Kasi ano sila, sobra silang open, sobra silang anong tawag dito, yung liberated. Tungkol po sa ano yan, sa pera. Kunwari, iba kasi dito, ibang-iba sa Pilipinas. Kapag po kailangan talaga magtrabaho tayo. Lahat ng tao sa loob ng bahay, magtatrabaho. Kasi po, hindi pwedeng aasa ka lang sa apa mo. Hindi yun pwede. Kanya-kanya po kaming bill dito. Share po kami ng bill. Kunwari, yung asawa mo magbabayad sa water, ikaw naman magbabayad sa kuryente, yung ganun. Tapos sa grocery, hati din kayo. Wala pong hindi po totoo yung sinasabi nila na kapag apam ang naging asawa mo, sitting pretty ka na lang. Hindi po yun pwede. Hindi po yun totoo. Kasi po, kahit sumubo kayo dito, para makita niyo talaga kung ano talaga ang kalagayan ng mga nakapag-asawa ng apam. At dito po sa sa abroad, hindi po uso ang katulong. Kumbaga, magtatrabaho ka na to earn money, ikaw pa ang magtatrabaho pagdating mo sa bahay. Katulad ng paglalaba, pagluluto, paglinis ng bahay, kung may anak kayong maliliit, ikaw pa ang mag-aalaga. Kapag kayo pumasok na sa trabaho sa umaga, iiwan yung mga bata yung hindi pa pumapasok sa school, yung mga maliliit pa, iiwanan nyo sa daycare. So, panibagong na naman yun, another budget na naman po yun, nalalabas sa bulsa mo. At dito po sa abroad, sa western country, hindi po katulad sa Pilipinas na karamihan sa atin dyan, ang humahawak ng pera ay yung babae. Dito po hindi. Hindi po nila ibinibigay yung income nila sa'yo. Bale, ikaw magtatrabaho ka rin, siya magtatrabaho, kanya-kanya po kayo. Kasi yung mga sweldo ninyo, kanya-kanya kayo, pasok yan sa inyong personal na bank account. Ngayon, nasa sa inyo na lang yan kung magkakaroon kayo ng joint account. So, ganito yon. Pag joint account, kailangan, pag lalagyan ni Apam ng pera yung yung joint account niyo, maglalagay ka rin. Yung ganon. Kumbaga balance, pantay. At dito po, kapag nagkasakit po kayo, na-admit kayo sa hospital, hindi po kailangang bantayan. Kaya hindi katulad sa atin na kapag may isang membro ng pamilya natin na na-admit sa hospital, kailangan talaga na mayroong tatao doon, may kasama siya. Kasi may mga kailangan ganito, siya yung bibili, siya yung tatakbo, siya yung ganun. Dito hindi po. Kasi yung yung public hospital dito, parang private na rin, napakaganda, napakalinis, at maganda yung serbisyo. Lahat po sa kanila na yon, yung gamot, yung doktor, wala kang iintindihin. Tapos yung yung gustong dadalaw sa'yo, dadalaw lang po, hindi pwedeng matulog doon, mag-stay doon. Mayroon pong oras ng dalaw at hanggang anong oras ka lang pwede. Tapos uuwi na sila, meron silang freedom, ganon. At dito po sa abroad, bilang asawa ng AFAM, talagang kailangan mo talagang kumayo din. Kasi po, lahat ng dito, pera, maya't maya pera. Napakataas ng mga binabayaran naming bills. Katulad ng license ng aming car, insurance ng aming car, kanya-kanya pong car dito. Ang car nga pala dito, ang kotse nga pala dito, hindi po siya luxury, kundi necessity. Kasi po, lalo dito sa amin, wala pong transportation, wala pong ganun. May taxi, mangilan-ngilan, kaya kailangan talaga na mayroon kang kotse. Kung hindi naman, mag-scooter ka, kaso lang pag winter time, mahirap kasi malamig, mahangin, maulan, ganun.
Pero okay lang din. Kasi marami din namang nakikita ko na naki-scooter, nakabike, pero mahihirapan ka rin talaga. Alam na pag mahangin, nakabike ka lang, parang ililipad ka ng hangin. Kami po dito, na asawa ng APAM, kailangan po namin talagang kumayod. Dahil po, pag hindi, wala po kaming pera. Mahirap pong iasa na lang sa APAM namin. Kasi sila din po, may marami ding binabayaran. Napakalaki ng ginagastos namin dito. Yung upa ng mga bahay, napakamahal. Yung iba dito, nagbabayad, weekly nga pala ang bahay dito. Weekly ang aming renta. Depende sa size ng bahay, depende sa location. Ang iba po, nagbabayad ng $800 a week. Yung iba naman, $600 a week. Yung iba naman, 500, 400. Ganon, may 300. Depende po. Yung 300, room lang po yan. Hindi po buong bahay. So ngayon, kung gusto natin na magkaroon talaga ng sariling bahay, kailangan po magsikap. Kailangan po double job. Ako noon, 4 ang job ko, 4 ang trabaho ko sa isang araw. Magumpisa ako ng 4 a.m., matatapos po ako ng 8 p.m. Yun po ang routine ko. Nakakapagod talaga. Wala pong madali dito sa abroad. Kailangan talaga kung mayroon kang gustong maabot, kailangan pagsikapan mo. Diyan sa Pilipinas, easy lang ang trabaho dyan. Kaso lang, medyo mas maliit nga yung sahod ninyo dyan kaysa sa amin. Kaso lang, mas mataas din naman na ang binabayaran namin dito. Yan lamang po. See you next time.